Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, i-continue lang natin yung mga problem solving natin patungkol sa pag-convert from general form to standard form by completing the square. Okay, so yung first problem natin, find the equation of the diameter of the circle. Ito yung equation that is parallel to the line 3x plus 5y is equal to 4. So, para mas mabilis, gamitin na lang natin yung shortcut formula. So, familiar naman na kayo sa completing the square. Pwede nyo i-practice, guys. So, para makuha natin yung parameters, gamitin na natin itong shortcut formula. So, kunin muna natin yung center. So, 2, yan. So, yung coefficient ni E, negative 4. Tapos, yung coefficient ni C, 1. Yan. So, ito negative 1. Tapos, ito 2. Tapos, may negative pa sa labas. 2 siya. Then, kunin natin yung radius. Yan. So, kailangan ganito yung format, di ba? Kailangan 0 nasa right hand side. So, para magamit yung formula, dapat nasa kabila to. Yan. So, ito na ngayon yung F, negative 4. Tapos, yung A, 1. Yung H naman ay negative 1. Yung K ay 2. So, input na natin sa calcu. So, paano na yung standard equation niya? Meron na tayong center and radius. So, x minus negative 1 squared plus y minus 2 squared is equal to 3 squared. So, ito, positive na. Yan. Ito na yung standard equation ng circle. So, i-graph natin yung circle. So, asan na yung center? Nasa negative 1, 2. So, ito yan. Comma 2. Tapos, yung radius niya ay 3. 1, 2, 3. Yan. Yan. So, yung radius niya ay 3. Tapos, kailangan find the equation of the diameter ng circle. So, ano ba yung diameter? A chord which passes through the center of the circle. So, diameter yan, diameter to, diameter din yan. So, alin dyan sa mga diameter na yan? Yung hinahanap sa problem. So, kailangan parallel daw siya dyan. So, pag sinabi nating parallel siya sa line, dapat same sila ng slope. So, ano ba yung slope ng line na to? Gawin nga natin siyang slope-intercept form. So, di ba 3x plus 5y is equal to 4? Gawin natin siyang slope-intercept form. Lipat natin si 3x sa kabila. So, negative 3x plus 4. Tapos, divide natin both sides by 5. So, bali y is equal to negative 3/5 x plus 4/5 y. Ayan, 4/5. So, ano yung slope niyan? So, di ba sa slope-intercept form, yung slope or yung m, yung katabi ni x. So, yung slope dito ay negative 3/5. Yan. So, kailangan ko ng diameter na ang slope niya ay negative 3/5. So, most probably, pag ganyan ang itsura niya. Kasi negative yung slope, pababa siya. Yan. So, mabubuo ko ba itong line na to? Tingnan natin kung kompleto yung given. Ano yung given sa atin? Meron tayong slope, di ba? Negative 3/5. Kasi kailangan parallel daw siya dyan eh. So, ano pa yung given? Binigyan tayo ng point na kung saan tumatama yung line. Kasi,
diameter siya, property niya na tumama sa center. So, ano ba yung coordinates ng center? Di ba, nakuha na natin na negative 1, 2. Yan. So sa line, meron tayong point at meron tayong slope. So, kompleto tayo ng given. Mahanap natin yung equation ng line na yon. Ang gagamitin natin ay point-slope form. Kasi given tayo ng point at given tayo ng slope. Point-slope form. So, ano ba itsura niya? Y minus y1 is equal to mx minus x1. So, yung x1 and y1, yun yung coordinates ng point. So, ano ba yung y1 natin doon? Di ba 2? Ito yan eh. Tapos, yung m natin ay negative 3/5. Tapos, yung x1 natin, negative 1. So, simplify natin. So, positive na to. Tapos, i-multiply natin both sides by. Sige, tanggalin natin yung denominator, negative 5. So, negative 5y plus 10 is equal to 3 times x plus 1. Yan. So, ngayon, distribute natin yung 3. So, 3x plus 3. Yan. Tapos, pagsama-samay na natin. So, i-move natin lahat. Ito, papunta sa kabila. So, 0 is equal to 3x. Positive na yung negative, yung 5. So, plus 5y minus 10. Kasi tinranspose sila. Then, pag natin yung dalawang constant, yung negative 10 saka yung 3. So, pag pinag-add sila, magiging negative 7. Yan. Tapos, ilipat natin, pagbalik-tarin lang natin guys, yung equation. I-flip lang natin siya. Yan. Binaliktad lang siya. Yung 0, nilipat lang sa kabila. Yung mga non-zero, nilipat sa kabila. So, ganun pa rin naman siya. So, kulang pa pala ng modification or ng simplification, kailangan yung constant ilipat natin sa right-hand side. Kasi yung nasa choices eh. So, ilipat natin itong negative 7. Yan. So, ito na yung sagot natin. 3x plus 5y is equal to 7. Ayun. So, ayun lang guys. Yun lang muna sa video na to, no? So, sana meron kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss natin or mga tanong na gusto nyong sagutan natin sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.